Hello guys. Hello internet. Kumusta kayo? And welcome back po sa Rappi Audio. Kung saan nagpi-pictures ako and nagde-demo ng mga vintage and hi-fi audio. At the same time, nagre-repair na rin at nagre-restore ng mga audio unit, boombox, etc. And any electric items. At bigyan ko na rin kayo ng konting idea sa pagre-repair at pagre-restore. Okay guys? So, start na tayo. So, ito yung unit natin, Pioneer to, meaning head unit, tas may dalawa siyang unit sa ibabaw. So, ang problema nito, no sound, then yung mga functions button ayaw gumana. Then walang ilaw. Okay? And then ito yung harapan. Ito yung CD. Ito na ako nagpe-play. So ayaw mag-read. Pero itong tuner. So nagpa-function yung AM, FM band. Ayan, itong mga button working to. Problema nito, wala itong output. Walang sound. Ayan. Tapos, ito yung tape deck. Medyo marami. Ayan, parehas. Ayan. Medyo marami yung loob ng tape deck. Kailangan ito na repair. And check up. Okay. So, ayan palang dalawang unit na nasa ibabaw. So, hindi kasama sa i-repair yan, kasi yan okay yan. So, yung tuner tsaka yung CD, although yung CD may konting issue, pero hindi siya muna kasama sa repair. Ito lang head unit, no? So, i-separate muna natin yan. So, ayan, i-open ko muna yung cover niya, so para may access natin yung loob. Then, ma-check na rin sa inside, no? Sigurado ito maraming alikabok to sa loob. Kaya, check muna natin. Buksan natin. So, ito yung loob ng unit, no? So, medyo madumi. Malikabok. So, yun siya. So, ang gagawin ko dito, bubuksan ko muna yung open ko muna itong likuran. Open ko yan para ma-access sa loob. Yan, daming minisi sa loob. Loob ng Facebook. Yan, side yan. Ito napansin ko rito, meron siya missing parts. So, ito selector to eh. So, natanggal. So, dapat ganito yan. Ayan. So, ito na yung loob. Ayan. Likabok. So, marami. Talaga ng overall cleaning dito. So, ganito nangyayari pagka pagka ang unit matagal na hindi nagamit. Saka ito, so galing Japan, so
So usually ito mga nai-stack na ron. So ayan, pinamumugaran ng mga alikabok. So kailangan muna natin linisin. Ayan. So ito nililinis ko na yan. No? Dinismantle ko na siya. Naka-separate niya siya. So ang gagawin ko rito, i-separate ko muna yung dalawang cassette tape. So para ma-troubleshoot ko siya na maayos. Kasi ang issue nito, wala siyang sounds eh. So once na okay na yung sounds, saka ko uli i-troubleshoot yung tape, cassette tape. So ito makikita nyo, hiniwalay ko na hiniwalay ko muna siya. So, para madaling troubleshoot. So ito yung power supply, ito transformer, ito yung power supply circuit. Tapos ayun sa loob yung board. Yun yung main board. Tapos ito yung front. Tinagalit ko muna siya. Then ito yung tuner. Yan. Ayan yung board. So tinagal ko muna yung tape deck para may isolate ko muna. Kasi ito walang sounds to eh. Walang output sounds to eh. So stage by stage ko muna ang pagta-troubleshoot nito. No? Pero kinonect ko na to sa tuner. Ayan, i-power on ko na lang. So okay, pa-power on ko muna. Okay, yan. Power on ko na. Switch on. Tingnan mo na. Ito naka-standby. Oh. Yung tuner naka-standby. So, power on ko. Ayan, naka-power yung tuner na. So, ngayon, nandito tayo sa front panel. So, power on. Tapos, dapat may mga ilaw to eh. Kaya ng CD, pag pinress mo yan, phono, tuner, tape, video, wala eh. So parang walang power itong itong front, yung panel niya. So itong selector na ito dapat gumagana yan. Kakailaw dapat itong mga maliliit na to. Yan, dapat magkakaroon ng ilaw yan. Pag siniswitch mo, kasi wala. Tingin ko walang supply yung nito. Yung board nito. Okay, check ko muna. Okay, so ngayon i-check natin kung may voltage yan. Switch on. So ito yung stage ng power supply niya eh. Pupunta dito sa main amplifier. So check natin kung may voltage. Ito yung capacitor. So 0 volts. So it means walang pumapasok dito. Check natin sa AC. Ito yung dalawang fuse eh.
So wala. Point something volts lang yan. So it means yung isang power supply natin galing sa transformer, walang supply. Check muna natin yan. So ito kung makikita nyo, no? So may selector switch siya, so wala na. Buga sira na to. Itong isa, okay pa to eh. Tinanggal ko lang yung cover niyan eh. Pero working yan. Ito lang ang wala na talaga. So, ang palagay ko, kasi dinala rito, nung nakuha ko to, ganito na to eh. So, tingin ko rito, itong selector switch na to, ito ang problema nito. Kaya walang supply yung transformer sa loob. So, kailangan kong igawa ng switch to para magkaroon siya ng supply doon. So, titignan ko muna yung wirings. So, okay guys. So, andito tayo sa likod ng ng selector switch. Ito yun. So, ito yung wirings niya. So, di bale ito, ang supply niya, ito ang power supply niya eh. Dalawang transformer ito eh. So, isang maliit. Yan, itong maliit na to. Tsaka, itong malaki. So, magkaiba ng ng supply, no? So, itong gamit ng transformer nito para mag-supply siya ng another supply voltage para dito sa itong ribbon wire na to. Yan. Ito, ang alam ko to, supply yan sa tuner. Standby power yan. Ito yung circuit niya. And also ito, para i-trigger on niya yung relay. So itong relay na to, ito ang magsuswitch para supplyan tong power na transformer ito na malaki. So ito naman, ang purpose din naman ito para bigyan ng power yung main amplifier natin, saka itong mga button na to. Kasi kanina walang ilaw to. Yan, lahat dapat yan magkakailaw yan. Then also supply para sa equalizer and tuner ay sa tape deck. Dito siya kukuha ng supply. Ito sa malaking transformer na yan. So once sa pin-log in mo yan, automatic magkakaroon na ng supply itong transformer na maliit. Then, ito, meron siyang circuit agad dito na power supply din to. Voltage papasok dito yan sa loob. So pag automatic nag-switch on tong relay, automatic na rin to. Kakaroon ng supply itong power supply, itong transformer.